Nagsimula ang kontrobersya nang ilabas ng Office of the Ombudsman ang mga kaso laban kay Sara Diskaya at ilang opisyal ng DPWH dahil sa umano'y ghost flood control project sa Davao Occidental. Ayon sa imbestigasyon, ang proyekto na nagkakahalaga ng 96.5 na milyong piso ay idineklara raw na completed noong 2022 at fully paid na, pero nang bisitahin ng PNP-CIDG noong 2025, wala man lang bakas ng kahit anong construction sa lugar. Dahil dito, pinaniniwala ang may sabuatan sa pagitan ng contractor na St. Timothy Construction, pag-aari ni Diskaya, at ilang DPWH officials para maipasa ang mga pekeng dokumento tulad ng Certificate of Completion at Inspection Reports. Nang lumabas ang mga kaso ng malversation at graft, agad na ipinag-utos ng Pangulo sa DILG at PNP na hanapin at arestuhin sina Diskaya at iba pang sangkot. Non-bailable ang mga kaso kaya once na lumabas ang arrest warrants, obligado silang sumuko o mahuli. Sinabi ng PNP na susundin nila ang tamang proseso pero handang-handa raw silang kumilos. Malaki ang epekto ng isyo dahil nagmumukhang talamak ang ghost project sa rehiyon. Maraming netizens ang nadismaya, sinasabing ang dapat ay flood control, na uwi raw sa bulsa control. Ang salaysay na ito ay patunay kung gaano kahalaga ang transparency at tamang paggamit ng pondo ng bayan.